Alam niyo ba na may mga salita na bawal sa Facebook? Actually, may nagawa na ako na video na ito sa aking old video. Ngunit, napansin ko sa mga commenters na marami pa rin pala ang hindi nakaalam na ito ay bawal sa Facebook, ang mga salitang ito. Kaya, gumawa na lang ako uli ng ganito na video about prohibited words to be used sa caption, ganun din sa comment section. Ano-ano ang mga ito? Hindi ko siya pwedeng banggitin dahil ako ang magkaroon ng violation. Maaring ipaliwanag ko lang, I'm going to describe na lang itong mga salita na ito. Ano-ano ba ang mga salita na ito? Okay, una, ito ay kadalasan na ginagamit hindi lamang ng mga regular Facebook users, mayroon ding mga content creators na gumagamit pa rin nito na hindi niya alam na bawal ito. Ito ay 4 na titik. 4 letters na word. Usually, ginagamit ito sa paglarawan ng isang babae na may magandang katawan. Ang kanyang korte ng kanyang pangangatawan. Kahit nung hindi pa ako naging content creator, as a teacher, kapag may nagsabi sa akin na bago ang damit ko or ako ay nagkaroon ng makeover sa aking muka, sabihin ng aking learners na, ay si ma'am, ganito. Sabihin niya yun. Nagsimula sa S, nagtatapos sa Y. Para sa akin, hindi yun katanggap-tanggap, hindi yun kanais-nais. Kaya agad ko ito na pinaulit sa aking learner na pwede ba baguhin mo dahil for me, that name implies somebody which there are private parts that is being exposed that is supposed to be seen by the public. Kaya pinaulit ko talaga at binago naman nila ang salita na yun. Nagsimula sa S, nagtatapos sa Y. Huwag na huwag mong i-comment or gamitin sa iyong caption. Ikalawa, 4 na titik pa rin. Magkasing tunog siya sa takatawag natin sa picture. Ngunit iba ang kanyang kahulugan. Tumutukoy ito sa kakanin na kadalasan ito ay kulay puti. Kung minsan naman ay nilagyan nila ng kulay purple or may nakita ako pink, green. Yun. Masarap na pagkain na usually gawa yan sa bigas. Yung iba naman gawa sa arena. Dahil ang kahulugan pala niyan sa ibang bansa ay it refers to a woman which is considered as not good, having undesirable occupation. Alam niyo na kung ano yon ang ibig sabihin niyan. Ikatatlo, kadalasan ang salita na ito ginagamit ng isang tao, lalo na sa amin na Ilonggo, if we are confused of something or if you are a student wherein your teacher is explaining something and you find it parang you are confused or you did not understand. So sabihin mo ang word na ito in Ilonggo, but in other languages iba ang meaning niya. Ito ay 6 na titik, nagsimula sa N at nagtatapos sa G. Sa aming mga Ilonggo yon. Ngunit huwag mo yung gamitin dahil bawal kay Facebook. Sunod, pang-4 na word. Ito yung 143. Usually, ginagamit talaga yan sa caption or sa comments na word. Ano yon? Translate mo na lang sa mga salita. Nang ibig sabihin ay someone is being adorable or lovable. Huwag mong gamitin dito sa Facebook.
dahil hindi yan pwede. Sunod, yung salita na ito ay may 5 titik. Nagsimula sa B, nagtatapos sa Y. Kadalasan, pag sinabi mo na, oh, may dala ako dyan na groceries, nilagay ko muna sa itaas. Okay? Na ilagay ko. Yun ang word. It also means na nagulugan din ito na isang tao ay binigyan ng parusa during those days na mayroon na tayong uri ng parusa na capital punishment. It's that term na ginagamit. Kaya iwasan talaga natin dahil maaring ma-demonetize or restriction. May dagdag pa ko, isa pa, tungkol pa rin sa isang tao na noong una, nakita mo siya, ang kanyang katawan ay, yun, nakita mo na ganyan. After a year or a month, nakita kayo uli. At napansin mo na medyo gumanyan or medyo gumanyan. Ganyan yung katawan niya. So, sabihin mo ang salita na ito, hindi yan pwede dito. Dahil that is a part of categorized as personal shaming. Kaya, wag nating gamitin ang mga nabanggit ko ng mga salita, marami pang iba, ngunit haba ng aking video. So, ulitin ko, ang una, simula sa S, ikalawa, nagsimula sa P, ikatatlo ay yung nagsimula rin sa N, at may isa pa na wag mong gamitin. Ito ay ang salita na tumutukoy sa isang babae o isang lalaki na tungkol sa kanyang katawan. Kung may natutunan pa kayo, paki-comment, huwag mong banggitin ang mga salita na sinasabi ko rito. Pwede mo lang i-asterisk or baliktarin mo ang words na yon. Dahil ikaw mismo na nag-comment sa comment section ko, magkaroon ka rin ng violation. Nagustuhan nyo ba? Aling parts ang nakatawag ng bahagi ng video na ito? Paki-comment naman, paki-dagdag or bawas. Like, share, comment, share, of course, and send me the stars kung nagustuhan mo ang video na ito. Dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger, teacher na, master teacher 1, vlogger pa. Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rendon. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live, good person, good life. Long live, good life, good person, you. Thank you for watching. Until my next vlog, mabuhay!